lahat. Ito po ang Healing Discipleship. Ito yung pag-aaral kung saan tayo ay nagpapaturo sa Panginoon sa area ng healing. Dito sa John 8:30 to 32, sinasabi ng Diyos ito sa mga manampalataya. Ang sabi niya sa verse 31, Then Jesus said to the Jews who believe in Him, "If you abide in my word," other translation says, "If you continue in my word, you are my disciples indeed." Sa verse na 'to makikita natin na yung mga alagad lang na nagpapatuloy sa salita ng Panginoon, yun lang ang mga taong or masasabi na mga alagad ng Panginoong Hesus. At bilang alagad, sabi sa verse 32, "And you shall know the truth, and the truth will make you free," or shall make you free. So makikita natin dito na bilang mga alagad na nagpapatuloy sa kanyang mga salita, sa mga salita ng Panginoong Hesus, yung katotohanan na natatanggap natatanggap, yun ang magpapalaya sa kanila. So dito sa area ng healing, magpapaturo po tayo na na tayo ay mapalaya sa anumang mga sakit at karamdaman na ating na-experience o nararanasan sa ating mga katawan. Ang pinaka-goal po nito ay number one, magkaroon tayo ng tamang pundasyon, a right foundation concerning healing. Dito natin i-apply yung pinag-aralan natin sa John 8 na seed, time, and harvest. So nagsisimula sa binhi, bigyan mo lang ng tamang panahon at ikaw ay siguradong mag-harvest. And number two, we as a believers, we lay hands on the sick and they will recover. So mapapractice natin dito yung Great Commission ng Panginoon sa kanyang mga alagad sa Mark 16 kung saan sinasabi niya na bilang mga manampalataya, isa sa mga tanda na we will lay hands on the sick at makikita natin sila na they will recover. So, ang pag-aaral po na ito ay patungkol sa mga hindrances. Bakit hindi natin nare-receive yung ating healing? Um, Kapag tayo ay mayroong gustong isulat sa isang blackboard, whiteboard o pisara, kapag mayroong nakasulat na doon, ang kailangan nating gawin ay burahin mo na yon para maisulat natin yung gusto nating maisulat. No? So, ganun din po dito sa area ng pag-aaral ng healing. Marami tayong mga nakaimbak sa atin mula pa nung tayo na ipanganak na kailangan nating burahin upang maisulat sa atin kung ano yung sinasabi talaga ng salita ng Panginoon. Marami tayong pinapaniwalaan sa area ng healing or sa sakit o karamdaman na nagiging hindrance siya kaya di natin nare-receive yung ating mga healing. So aalamin po natin isa-isa ano yung mga hindrances na yon. Dahil ang sabi nga po sa Mark 7:13, kausap ng Panginoon dito yung mga Jewish na mga religious leaders na nagtuturo ng salita ng Panginoon, pero dahil sa sinosobrahan nila yung mga itinuturo nila, like katulad nung paghugas ng kamay bago kumain, dahil yun ay mga tradition and culture nila. Pero ang sabi ng Panginoon nung kinonfront sila sa Mark 7:13, making the word of God of no effect through your tradition, which you have handed down, and many such things you do. You are making the word of God of no effect every time na ang tradition and culture mo mas pinapahalagaan mo pa kaysa salita ng Panginoon. Kaya sinasabi dito na pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamagitan na maitinuturo ninyo. Sa verse na 'to, hindi po sinasabi na walang bisa ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ito ay mabisa at makapangyarihan. Ngunit kapag mas pinapahalagan natin yung mga itinu o mas tinuturo at pinapahalagan natin yung mga tradition at culture ng mundong ito, napapawalang bisa natin ang salita ng Panginoon. So, first hindrance po natin, hindrances ng mga healing. Una po, our healing may not be God's will. Um, Ito ay nagiging tanong or naging tanong ko na din nung bago pa ako manampalataya. Kalooban ba ng Diyos na ako ay pagalingin?
kalooban ba ng Diyos ng tao ay gumaling kapag sila ay mayroong karamdaman? Dito po sa Mark 8:16 to 17, sinasabi po dito, when evening had come, they brought to him many who were demon-possessed, and he cast out the spirits with a word, and healed all who were sick, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, He himself took our infirmities and bore our sicknesses. Dito makikita po natin na ang ang pagpapagaling ng Panginoon ay talagang available para sa lahat. Ito pong Mark chapter 8, kung inyo po itong mababasa o nabasa o at babasahin uli, ito po ay full pack ng pagpapagaling ng Panginoong Hesus. Siya ay nagpagaling sa karamihan, siya ay nagpalayas ng mga demonyo, at sa kagabihan, pinunta sa kanya ang lahat ng mga may sakit, at sinabi dito, pinagaling ang lahat ng mga sakit upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias, which is sa chapter 53 ng Isaiah po, na kinuha niya ang ating mga sakit at pinasan niya ang ating mga karamdaman. So makita natin dito na kung tinatanong mo, is it God's will for us to be well? Or yung kalooban ba ng Panginoon na tayo ay pagalingin? Dito, sumasagot 'to na maliwanag na He healed them all. Healed all who were sick. So, wala pong, kung nababasa kayo ng Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, walang kaganapan doon na sinabi ng Panginoon, "Hindi ko kalooban na ikaw ay pagalingin," or "Umuwi ka na kasi tapos na yung pagpapagaling ko," or sa madaling salita, walang isa man na pinahindian ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo, na hindi pagalingin during nung earthly ministry niya. Walang isa man. Kung meron kayong nakita, hindi ko po alam kung kung saan niyo yun nakita. Pero sa mga translation sa Bible, walang isa man na pinahindian ang Panginoong Hesus sa kanyang pagpapagaling. So, diyan po makikita natin na He healed all who were sick. Pangalawang hindrances natin, Paul thorns in the flesh. So, merong mga hindi nananalig sa healing. Kaya ang nangyayari, um, nagkukubli sila doon sa kaganapan na baka hindi kalooban ng Panginoon na magpagaling. For example, yung kay Paul, 'di ba? Sabi ni Paul doon, meron siyang thorn in the flesh sa 2 Corinthians 12:7. So alamin po natin ano yung thorn in the flesh na binabanggit ni Paul dito. Sabi niya sa 2 Corinthians 12:7, unless I should be exalted above measure with abundance of revelation, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. So, number 2 po sa hindrance natin, yung Paul thorns in the flesh. Dahil katulad nung sinasabi dito, dahil sa maraming revelation na natanggap ni Paul, Apostle of Grace, Apostle of Faith, Apostle for the Gentiles, sinabi dito, mayroong siyang thorn in the flesh was given to me. Ang maliwanag po dito, hindi ito mula sa Panginoon. Dahil anong sinasabi po? A messenger of Satan to buffet me. So maliwanag na sinasabi dito, ito ay pinadala ni Satanas upang si Paul ay guluhin. So, a Paul thorns in the flesh, hindi po ito tumutukoy sa, I believe that it is not a physical sickness na tinutukoy ni Paul sa kanyang katawan. Marami pong nag-speculate na si Paul daw ay mayroong speech impediment, meron daw siyang sakit sa kanyang katawan, meron siyang physical illness, yung katulad ng sinasabi nila yung sa kanyang poor eyesight o sa mga mata, meron siyang problema sa mata. Ginagamit nila doon yung sinasabi na sa Philippians, I think yun na yung kalakihan ng mga sulat. Kaya si Paul sinasabi nila na meron siyang diferensya sa mata. Pero dun sa conversion po ni Paul sa Acts,
kung babalikan niyo po yun, 'di ba nabulag na po si Paul nung kinatagpo niya ang Panginoong Hesus. Kaya ang nangyari, pinagaling siya ng Diyos pamagitan ni Ananias at siya'y nakakita na muli. So, I don't believe na si Paul ay mayroong sakit sa kanyang katawan. Kaya dito po sabi dahil sa kalabisan ng pahayag, 'di ba? Upang hindi magmalaki si Paul, binigyan siya ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas upang siya ay saktan, upang wag akong magmalaki. At makikita niyo po doon, 'di ba, pinagpray ni Paul na sabi sabi niya doon na I pray 3 times, 'di ba? Pero hindi siya gumaling, sabi niya doon. At ang sagot sa kanya ng Panginoon, "My grace is sufficient for you." Sabi niya doon, dahil sa weakness mo nahayag yung kaluwalhatian ko. But Paul thorns in the flesh. Um, I'm not convinced na ito ay sakit physically ni Paul. Kasi po may kaganapan sa Acts na si Paul ay nagpapahayag ng mabuting balita. Tapos um, merong doong mga nagko-contradict sa kanyang mga pinapahayag. Kaya doon po makikita niyo po doon na every time na si Paul ay nagpapahayag, merong um, mga enemy na ginagamit para balikwasin or para baliktadin yung mga pinapahayag ng Panginoong ng ng Apostle Paul. So makikita po natin doon na a messenger of Satan to buffet me, I believe a thorn in the flesh na sinasabi ni Paul doon, ito yung mga tinik sa kanyang kalooban na every time na si Paul ay nagpapahayag, hindi niya maipahayag in 100 um, yung walang sagabal na kasi yung mga taong nagko-contradict sa kanya or mga hindi nananampalataya sa pinapahayag niya, 'di ba? Kung matatandaan niyo po si Paul ay nakulong, si Paul ay hinagupit dahil sa kanyang pagpapahayag lamang. So, doon po natin makikita that a thorn in the flesh, a messenger of Satan to buffet Paul, para guluhin si Paul. Kaya again, ito po yung nagiging hindrances. Isa sa mga malalaking nagiging hindrances kaya hindi nare-receive yung healing dahil nagkukubli sila sa experience ni Paul, sa experience ni Apostle Paul. So, pumunta po tayo sa pangatlo nating hindrance. Hindrance number 3, I'm suffering for the glory of God. So, maaring natanong nyo na din po to na maaring ibinigay ito sa akin ng Diyos para siya ay papurihan ko. 'Di ba? So, dito po makikita natin sa John 9:3-4 na John 9:3-4. Sa John 9:3-4, ito po yung kaganapan na nagpagaling ang Panginoong Hesus doon sa lalaking bulag. May mga sa John po, merong 7 na miracle ang Panginoon na kanyang ginawa. Simula pa lang doon sa chapter 2, kung saan ang Panginoong Hesus siya ay he turned water into wine. Di ba po yan? Tapos sa John 5, kung saan yung healing sa Pool of Bethesda, o healing doon sa paralytic man na yon. Tapos, Jesus feeds the 5,000. Jesus walked on the water. Yan po yung mga ilang miracles na ginawa ng Panginoon. At isa po sa kanyang ginawa dito sa chapter 9, I think ito yung pang 6 na miracle na nirecord sa John. Kasi po sa John po mayroong 7 natatanging miracles na ginawa ang Panginoon na hindi mo siya makikita sa Matthew, Mark, and Luke, sa Synoptic Gospel, na dito mo lang makikita sa John. So sa John chapter 9 verse 3-4, ito po yung pang-anim dahil na ginawa ng Panginoon na miracle, and pang-7 yung binuhay niyang muli si Lazarus. So dito po sa chapter 9 verse 3, Jesus answered, "Neither this man nor his parents sin, but that the works of God should be revealed in him.
I must work the works of him who sent me while it is day. The night is coming when no one can work. So dito po makikita niyo po na, 'di ba kasi yung mga alagad nagtanong, Panginoon, sino po yung nagkasala? Bakit naging bulag itong lalaking ito? Siya po ba o yung mga magulang niya? Kaya ang sagot po ng Panginoon sa verse 3, hindi yung lalaking ito o yung kanyang mga magulang ang nagkasala, sabi dito, kundi nangyari yun upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Panginoon, mga gawa ng Diyos. Dito niyo po makikita na the works of God should be revealed in Him sa pagpapagaling doon sa lalaking bulag na yon. At ang sabi ng Panginoon, He must do the work of Him who sent me. Sino bang nagsugo sa Panginoong Hesus? Hindi po ba ang Diyos Ama? Sinugo siya sa sanlibutan para sa kaligtasan natin. At sinasabi ng Panginoon dito na bilang naisugo siya, kailangan niyang gumawa o gawin ang mga gawa na nagsugo sa kanya habang may araw pa. Kasi po, kung matatandaan nyo, limited lang yung time ng Panginoong Yesus na mag-ministry sa mundo dahil siya ay narito lamang for 33 years and a half. 'Di ba po? At sa kanyang public ministry, 3 years and a half, dun lang siya nakapag-ministry, no? Jesus lived 33 years, 'di ba po? Pero yung sa 3 years and a half niya, dun siya nagkaroon ng public ministry. So, dito makikita natin na number two na nagiging hindrances o natatanong ng mga tao, baka ibinigay ito sa akin ng Diyos para maluwalhati ang Diyos pamagitan ng nararanasan ko ngayon. Makikita niyo po dito sa verse ng John 9 na sinasabi ng Panginoon dito na hindi hindi ibinigay yung sakit sa lalaking bulag na yon para mapapurihan ang Panginoon. Hindi yun ang sinasabi ng verse na 'to, kundi sa pamamagitan ng gawa o ginawa ng Panginoon na pagpapagaling sa lalaking iyon, kaya kaya napapapurihan ang Diyos pamamagitan ng kanyang buhay. Maaring may magtanong, paano mapapagaling yun paano yun pagagalingin ng Diyos kung hindi naman talaga bulag o nabulag yung lalaking iyon o kung hindi pinahintulutan ng Diyos na mabulag yung lalaking iyon. Hindi po tayo maaaring mag-speculate na um, na nabulag yung lalaking iyon dahil sa kasalanan ng magulang niya o kasalanan niya mismo, kasi katulad po nung sinasabi ng verse na 'to, kahit yung magulang niya or siya, hindi sila ang nagkasala kaya nangyari sa lalaking iyon na siya'y mabulag. Kundi sa pagpapagaling dun sa bulag na yun, malalantad, mare-revealed ang gawa ng Panginoon, kung anong gawa ng Diyos at kung ano ang hindi gawa ng Panginoong Hesus. So, yan po yun. And number 4 na hindrances. Again, tinatakil po natin dito sa first session ng healing discipleship natin ang mga hindrances, ang mga balakid kaya hindi natin nare-receive ang kagalingan ng Panginoon. Number 4 na hindrance, sickness is God chastening. Sinasabi ng ilan na pinapahintulutan daw ng Diyos ang mga tao na sila ay magkasakit para may maituro ang Diyos sa kanila, or ito daw yung nagiging um, pag pag pagdidisiplina ng Diyos sa mga tao para sila ay disiplinahin. Yun po yung nagiging tanong ng mga tao na pinahintulutan siguro 'to ng Diyos para ako ay matuto. No, so dito po natin malalaman ano ba yung pagdidisiplina na sinasabi dito. Ito po ay kinuha sa Hebrews 12:6 sa sulat sa mga Hebreo. Ang sabi po ng sumulat, "For whom the Lord loves, He chasten, and scourges every son whom He receive." Makikita po natin dito na ang minamahal daw ng Panginoon kanyang dinidisiplina. Dinidisiplina po. Sabi diyan, um, pinapalo about itinuturing na anak niya. So, 'di ba yung mga magulang dito, kapag nagkakamali yung kanilang mga anak,
dinidisiplina nila, maaring pinagsasabihan nila or maaring pinapalo nila. Kasi nakasulat din naman po yun sa kawikaan o sa Proverbs na yung pagdidisiplina sa mga bata ay kinakailangan yun. So, I believe na God, as a loving God, as a loving Father, He also chastens us. He also scourge us. Tayo ay dinidisiplina din ng Panginoon para tayo ay maturuan, matuto. Pero hindi ako naniniwala na sickness is God's chastening. Hindi ako naniniwala na nagiging tool ng Diyos ang mga sakit para disiplinahin ang mga tao. Yes, during the Old Testament, like Miriam, nung siya ay nagkasala dahil sinasabihan niya sa likuran si Moses na siya ay hindi maayos na leader. Di ba po kung matatandaan niyo si Miriam nagkaroon siya ng lepros. At marami din sa Old Testament na ang Diyos ginamit niya yung mga sickness para pasaktan yung mga tao dahil sa kanilang pagkakasala. Dahil during Old Testament, dire-diretso yung dire-diretso yung pagpaparusa ng Diyos dahil wala pa namang si Jesus o hindi pa naman dumarating ang Panginoong Yesus sa sanlibutan. Pero during New Testament, I believe, I 100% believe that sickness is not a tool from God para tayo ay turuan niya ng leksyon. Yes, during in our sickness and disease, maari tayong matuto sa buhay. Pero sickness and disease is never been a tool from God. It's never been a blessing on disguise para ikaw ay maturuan. Meron kang ikaw ay matututo sa kapag ikaw ay nasa sakit at karamdaman. May mga tao na dahil sa sakit at karamdaman nila, tumatawag sila sa Panginoon, nagiging seryoso sila sa Panginoon, during in the sick bed, kahit ang mga believers, doon sila nagsisimula maging seryoso sa Panginoon, magbasa ng Biblia. But I believe it is not a God's best na kailangan mo pag dumating sa situation na yon para ka maging seryoso sa Panginoon. Ano yung mga pagcha-chastens ng Panginoon? In my experience, in my 12 years as a Christians, ang pagdidisiplina ng Panginoon, maaring i-rebuke ka niya sa iyong mga maling attitude sa kanya o sa mga tao. Maaring dinidisiplina ka ng Panginoon sa area ng halimbawa sa finances mo. Maaring dinidisiplina ka sa Panginoon sa area ng physical healing mo. Halimbawa, kung ang mga kinakain mo ay hindi ayon sa para ikaw ay maging fit physically, tinuturuan ka ng Panginoon na binibigyan ka niya ng wisdom na kainin mo yung mga dapat mong kainin na masusustansya. So, dito makikita po natin na it never been a blessing in disguise ang sickness para ikaw ay pasaktan ng Panginoon. So, dito makikita po natin that the hindrances, number 4, is sickness is God's chastening. Ang sakit ba ay nagiging tool ng Panginoon para ikaw ay disiplinahin? Ang sagot po ay hindi. Hindi ko alam kung um, naniniwala kayo doon, pero I 100% believe that it is not God's best na kailangan mo pang dumating doon sa karamdaman para ikaw ay maturuan ng Diyos. Again, maaari kang matuto sa buhay kapag ikaw ay doon sa mga sakit at karamdaman. But it is not God's best for you to be in sickness para ka lang matuto. So, to recap po, to summarize, ito pong pag-aaral na 'to sa healing discipleship, ang una po nating, tinatalakay dito, yung mga hindrances kaya hindi natin nare-receive yung mga healing. Kasi maybe we are believing a lie. Kaya kaya tayo ay merong parang, ah, meron tayong parang hindi mga pinapaniwalaan sa area ng healing. Kaya hindi natin nare-receive yung healing ng Diyos na pino-provide niya. Every time na meron kang pinapaniwalaan na lie, ikaw ay naba-bandage doon
ikaw ay nakukulong dun sa sakit at karamdaman. Kaya nga sinasabi kanina sa opening natin, 'di ba, sa John 8:30 to 32, "You shall know the truth, and the truth will make you free." Dito po again sa first hindrance natin, our healing may not be God's will. Makikita po natin dito na ang Diyos, kalooban niya every time, everywhere na magpagaling sa mga tao. Yun po ay maliwanag ng sinabi ng Panginoon sa kanyang mga salita. Number two, yung mga hindi naniniwala na sa hindi pag I mean, yung mga taong hindi naniniwala sa pagpapagaling ng Panginoon, nag-hide sila sa sakit ni Paul o sa Paul thorns in the flesh na sinasabi ni Paul, na pinapaniwalaan nila na si Paul ay may physical illness o sakit kaya hindi katulad parang sinasabi nila na, "Oh, si Apostle Paul na yon. So, ano pa ako?" 'Di ba? Na maaring ang sakit, number three, sinasabi nila na maaring binigay ito ng Panginoon para ako'y pasaktan, para siya ay maluwalhatian. Again, you can be learned in your suffering, and you can glorify God even in your suffering. Pero sickness is never been a tool from God para ikaw ay disiplinahin at maging tool yun para ikaw ay matuto sa Panginoon. So, I pray po na ito pong healing discipleship natin ngayong araw na ito po ay maitanim ng maayos sa ating mga kalooban at makita natin ang kalooban ng Diyos talagang magpagaling. Pero kapag ikaw ay nagtatanim, katulad sa pagtatanim, kailangan mo munang alisin yung mga damo-damo at bungkalin yung lupa para mailagay mo yung tamang binhi. So dito din po sa pagtatanim na 'to, kailangan nating alisin yung mga kaisipan na hindi naayon sa salita ng Panginoon. Kahit po 'yan ay mga religion beliefs na nagpasa-pasa na hundreds and centuries years ago, kung hindi nakaayon o naka-incline sa will ng Panginoon, yun po ay kailangan nating alisin. And sa next session po natin, pag-aaralan po natin yung sessionism versus continuanism. Dito po natin i-ano yung number 5 natin na is healing pass away through the last apostles. So sundan niyo po itong pag-aaral na to at by next week po makikita po natin or may babahagi po sa atin yung susunod na session natin, yung mga ilang hindrances pa sa ating kagalingan. So let's pray po. Father God in heaven, marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na naipahayag ang iyong mabuting balita, Panginoon, concerning healing, O Lord. Salamat sa pribileyo, O God, na maalis sa amin, Panginoon, yung mga paniniwala namin na hindi nakaayon sa iyong kalooban, Panginoon, na wag naming kapitan, Panginoon, yung mga false doctrine, Panginoon, kundi manalig kami, Panginoon, sa sinasabi lang ng iyong salita, Panginoon. Your will, Panginoon, is to heal us, O God. Kung meron pa man pong mga balakid, Panginoon, mga hindrances, kaya hindi namin nare-receive yung healing na provide mo na sa amin, Panginoon. Ito po ay dinadalangin namin, Lord, na maalis mo sa aming kaisipan, maalis mo sa aming mga puso, Panginoon, upang ikaw lamang aming pagkatiwalaan, Panginoon, sa area ng healing, O God. Use these words, Panginoon, na maitanim sa aming mga binhi, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen and amen.